Mga banat ni Cesar Dizon patungkol sa footnote ng Levitico 17:3 ng Douay Rhymes Bible kung saan ito ay ginamit ni Brother Wendell, no, sa isa niyang vlog at ating sasagutin, ano. Yan, no. So ito ay sinend lang po sa akin lang yung mukha ko naging Cesar Dizon, no. Bagay na bagay, oh. Allah. O ganun pa man, ganito. Yung ano kasi, si Angelito Narbe, nagsisend kasi sa akin ng video. Siguro, gusto niya iparibat o gusto niyang sagutin ko. Ewan ko, ba't niya ako sinisendan ng video ni Cesar Dizon? Malamang yun ang dahilan, no? Pero bago muna yan, is kailangan muna natin magsimula sa opening prayer, no? So ako muna ang mag-share audio. Hello, good evening mga kapuntos. So, narito naman po ulit tayo ngayong gabing ito para sa pagtalakay sa ilang bagay na kailangan natin talakayin, ano? Paikot-ikot na po yung aking sinasabi, pero napaka-worth it naman po. Ano po mga bago pa po sa channel namin, please hit po the subscribe button, the notification bell, para maging update po kayo sa bawat video na ilalabas ko rito. At doon po sa YouTube channel ko po, Bro Jando Alabado, paki-subscribe din po 'yon. Ano niyo po kalimutan, no, yung aking profile pic po ay kami pong dalawa ni Michael. At meron din po akong isa pang YouTube channel na Jando Alabado. Ako lang naman solo. So paki-subscribe po yung mga YouTube channel ko po para maging update po kayo sa bawat video na ilalabas ko rin po doon, ano? Okay, so bago muna 'yan, dahil katatapos na po natin sa ating opening prayer, no? Kailangan na po natin na magsimula. Okay, so let's begin na. Sinabi mo na si Jesus Christ ang nagtayo ng inyong iglesia. Dangan nga lamang di mo mabasa. Ikalawa, tinawag na apostolik kasi ang mga apostol ang nagpalaganap sa buong mundo. Yan ang sinabi ni Mr. Talibong na makita daw mga kapatid sa Biblia niya, Roman Catholic Church. Ito ang problemang malaki. Bakit? Sabi niya, ang nagtayo ng Roman Catholic Church ay si Christ. Pero sumubra si Talibong na makita daw mga kapatid. Sa kanya ring video, lumabas na ang Roman Catholic pala, sa Leviticus pa lang, sa panahon pa lang nila ni Moses, kalalabas pa lang sa Egypt, may Holy Catholic Roman Church na pala. Oh, yun. Sabi niya, sumobra daw si Talibong dahil ang sinasabi natin, tayo ay apostolic o nagsimula sa mga apostol. Pero bakit meron siyang ipinakita na Levitico na may nakasulat doon na Apostolic Catholic Church? Ano po ang paliwanag doon? Yung binasa niya, footnote po yon sa Levitico 17:3 ng Douay Rhymes Bible. Footnote yon, ha? Footnote. At ang sinasabi ng footnote, wala naman sinasabi sa footnote na panahon pa ni Moises meron ng Roman Catholic Church. Yan ang problema. Riribat-ribat, di pala naunawaan na kanya niriribat. No? Walang sinasabi na sa panahon pa ni Moses meron ng Roman Catholic Church. Yung ginamit niya, footnote niyo ng Douay Rhymes Bible. Ano ba nakalagay doon? Ito, basahin natin. Okay, so ayon po dyan sa 17:3 ng, kasi kung titingnan kasi natin yung 17:3 kasi, basahin natin yung yung sa Douay Rhymes Bible. Ito kasi sinasabi dito, and the Lord spoke to Moses saying, no? Speak to Aaron and his sons and to all the children of Israel, saying to them, this is the word which the Lord hath commanded, saying, any man whosoever of the house of Israel, if he kill an ox or a sheep or a goat in the camp or without camp, no? Or without the camp. So itong if he kill an ox or a sheep or a goat in the camp or without the camp and offer it not at the door of the tabernacle an oblation to the Lord, shall be guilty of blood. As if he had shed blood, so shall
he perished from the midst of his people. Yan yung kinuhanan ng footnote na if he kill, no, if he kill, and etc. That is in the order to sacrifice. Ibig sabihin no, yung if he kill an ox, no, if he kill an ox, or a sheep, it means a sacrifice, no? If he kill, it means a sacrifice, no? The law, ito na yung karugtong. Ito ay karugtong para sa reader ng naturang Biblia, at ang reader ay nasa modern times natin ngayon, yung reader, ano? Ano mo sinasabi dito? If the law of God forbids sacrifices to be offered in any other place. So, yung mga sacrifices in any other place is forbidden by God, maliban na lang at the tabernacle of the temple of the Lord. So, kapag magsasacrifice ka sa ibang templo, halimbawa, yung templo ng Budismo, magsasacrifice ka doon, ano yun? Ano ka doon? Ano tawag dito? Forbidden yon, no? Pag nag-sacrifice ka doon, forbidden yon. Magiging granted lang yung yung offer mo, yung sacrifice na gagawin mo kung gagawin mo yon sa tunay niyang templo, the law of God forbids sacrifices to be offered in any other place but to be offered. So, ibig sabihin, gagawin mo to be offered in any other place but at the tabernacle or temple of the Lord, to signify that no sacrifice would be, pag sinabi would be, just future tense, would be acceptable to God out of His true temple, the Holy Catholic Apostolic Church. So, it is referring to our modern times now, that if you offer sacrifices, hindi ibig sabihin na you should kill an ox or kill a sheep or whatever yung papatayin mo, hindi na ganun. Iba na ang sacrifice natin ngayon, ano? Yung ating sa Catholic is Eucharist. Yun na po ang ating sacrifice ngayon, unbloody sacrifice, yung Eucharist, no? At yung mga sacrifices to be offered in any other place, whether the tabernacle or the temple of the Lord, will be forbidden, to signify that no sacrifice would be acceptable to God. Yung sacrifice now to be acceptable to God? Di yung Eucharist. At yun ay magagawa lamang out of His true temple, the Holy Catholic Apostolic Roman Church, the one Holy Catholic Apostolic Church. It doesn't mean, hindi sinasabi ng naturang footnote na meron ng Holy Catholic Apostolic Church doon sa panahon ni Moises. Hindi ganyan ang tinutukoy. Ewan ko bakit ganito ang pumasok sa isipan ni Cesar Dizon. Hindi naman yan ang tinutukoy, no? So yan po ang matatawag natin na problema doon sa re-rebat-rebat. Di naman naintindihan. Okay, tuloy natin yung video. Sumobra ka naman, Mr. Talibong. Ito, binasa niya ito, Confraternity Bible niya. Isipin niyo mga kapatid, sa panahon ni Moses, meron ng Romano Katoliko o Catholic Apostolic Church. Hinantay ko ang video ni Talibong. Saan mabasa na merong Catholic Apostolic sa Leviticus? Saan mabasa na merong Catholic Apostolic sa Leviticus? Saan mabasa na merong Catholic Apostolic sa Leviticus? So, ang tanong niya ngayon, saan daw mababasa sa Levitico yung One Holy Catholic Apostolic? Yun ay footnote nga. Ha? Pag sinabing footnote, hindi mo yan babasahin sa talagang verses kasi footnote yan eh. Ano ba yung footnote? Yun ang explanation sa meron siyang explanation na hinango doon sa verse na pinagkuhanan. Hindi ibig sabihin na yung explanation mo, yung footnote, babasahin mo doon. Meron mang mga Biblia, gumagamit man ng Biblia na may footnote yung mga Seventh-day Adventist. Ibig sabihin ba yung nasa footnote, babasahin nyo doon sa babasahin nyo doon sa talata? Hindi ganyan. Ano ba naman to? Hindi ganyan. Yung binasa kasi, footnote yon. Ba't mo hahanapin sa talata? Yung nasa footnote na nabasa mo.
Wala naman sinasabi sa footnote na merong one Holy Catholic Apostolic Church sa panahon ni Moises. Wala naman sinasabing ganun. Ano ba naman? O, tuloy pa natin yung video. Leviticus. Bakit? Pag sinabing apostolic, galing ito sa mga apostol. Si Matthew, si Marcos, Lucas, Juan, Santiago, si Pilimon, si Apostol Pablo, at si Titus. Sino-sino man, yun ay mga apostol. Isipin nyo sila ni Pablo, sila Matthew, Marcos, Lucas, Juan, buhay na sa panahon ng Leviticus. Hindi ka ba naman nahilo niyan, Mr. Talibog? Isipin nyo sila ni Pablo, sila Matthew, Marcos, Lucas, Juan, buhay na sa panahon ng Leviticus. Isipin nyo sila ni Pablo, sila Matthew, Marcos, Lucas, Juan, buhay na sa panahon ng Leviticus. Hindi ka ba naman nahilo niyan, Mr. Talibog? Hindi ka ba naman nahilo niyan, Mr. Talibog? Sabi niya, hindi ka ba nahilo, Talibong? Ikaw yata ang dapat tanongin niyan, hindi ka ba nahilo, Dizon, dun sa interpretation mo? Yung sinasabi ng footnote, wala naman sinasabi doon na buhay na sina Titus, sina Mateo, sina Marcos sa panahon ng mga ni Moises. Wala naman sinasabing ganun. Eh, ba't yun ang pumasok sa isip mo? Wala rin naman sinasabi si Talibong na buhay na sila nung panahong yun. Oh. Tandaan mo, yung footnote, para yun sa nagbabasa. At yung nagbabasa, hindi panahon ni Moises yun. Ano ba naman to? Kaya nga may paliwanag sa sa footnote para maunawaan kung ano yung nandoon. At yung intention ng footnote para doon sa nagbabasa. At yung nagbabasa, hindi panahon ni Moises, panahon natin yun ngayon. Kaya yung pag sinabi doon sa footnote, one Holy Catholic Apostolic Church, sabihin, ang sacrifices na acceptable to God, hindi yung mga sacrifices na sa ibang tabernakulo. Halimbawa, sa inyo, sa Seventh-day Adventist, meron kayong mga sacrifices din. Mga wishes, sulat sa papel, papas doon sa gitna, susunugin ni pastor, lalagay doon sa palalagyan ng insenso, gaganon, yung usok daw, nandun yung mga prayer request, yung mga wishes mo, yung usok lang pupunta doon sa Panginoon, yun ang turo sa SDA. Ha? Meron silang ganung practices, ewan ko lang kung ganun ba ginagawa din sa kanila ni Dizon, pero doon sa kinabibilangan ko, doon sa Tinago chapter, meron ganun, wishes mo, prayer request mo, lagay mo sa papel, pass mo doon sa maliit na papel na puti, tapos pass mo doon, pupunta doon kay pastor, ilalagay nila doon sa lalagyan ng insenso, susunugin nila doon, gaganon nila yung usok. Nan. Oh, insenso daw yun para sa Panginoon. Oh, ngayon, kahit na anong sakripisyo, buta ka doon sa ibang sekta, may sakripisyo din. Oh, pero, hindi yun acceptable to God. Yun ang ibig sabihin ng naturang footnote. Kung noong una, ang tinatanggap lang na sacrifices yung sa Israel, pero ngayon, ang sacrifice kasi sa panahon ng Kristiyano, para sa aming mga Katoliko, yung Eucharist. At ang tamang Eucharist, hindi yan nakukuha sa SDA, hindi yan nakukuha sa born again, sa ibang sektas, tanging sa Katoliko lang. Kaya ang isa lamang ang sacrifice that was acceptable to God, yung nasa kanyang true temple. Di naman true temple ng SDA eh. Bakit? Ang SDA, nagsimula lang yan 1863. Movement ba? Oo, movement na tinatawag. At yun nga ang maganda doon sa tanong kasi tinanong niya anong pagkakaiba ng Seventh Adventist at ng Adventist. Kasi bago yung 1863, meron ng Adventist. Adventist. Pero walang Seventh Adventist. Kaya maganda na nalilinaw rin yan. Kasi sa history, ang grupo ni William Miller, Pastor, ay tinawag na Adventist. Advent Movement. Kaya ang akala naman ng iba, porket merong Advent, Seventh Adventist na. So hindi po. Ang Seventh Adventist ay noong 1863 na itatag. So hindi po. Ang Seventh Adventist ay noong 1863 na itatag. So hindi po. Ang Seventh Adventist ay noong 1863 na itatag. Nang lumayas sina Ellen Goldwhite, tsaka yung asawa niya, yung mga dabarkads niya, lumayas sila doon kay William Miller, natayo. Sabi nga ni Johnson Amican, yung Adventist, hindi yun ang Seventh-day Adventist. Ang Seventh-day Adventist na itatag lang 1863. Kaya hindi yun yung true temple. Yung true temple, yun ang nagsimula doon sa 1st century, nakarating sa pa natin ngayon. Yun ang One Holy Catholic Apostolic Church. Yun ang ibig sabihin ng footnote. But punta ka doon sa buhay ba si Marcos, si Lucas, si Timoteo, si Tito, nung panahon ni Moises, wala naman sinasabing ganun si Brother Windel.
Wala rin sinasabing ganoon yung naturang footnote. Kaya ikaw yata nahihilo, Dison. O, tuloy natin yung video. Kung sa Cebuano pa, wala ka ba kuyapi na imong istorya? Isipin mo, sumubra na yung iyong pagtatamper. Isipin mo, sumubra na yung iyong pagtatamper. Isipin mo, sumubra na yung iyong pagtatamper. Okay, ang sabi niya, sumobra na ang iyong pagtatampered, no? Actually, wala naman tinamper, hindi naman tamper yun eh. Footnote yon ng Douay Rhymes Bible, no? Hindi yun tampered. Pag sinabing tampered, wala yan sa footnote sana. Pero kahit bumili ka pa ng Douay Rhymes version, yung cover na mukhang gawa yata yun sa kahoy eh. May ganyan si Brother Edgar, may ganyan si Padre, may ganyan din si Brother Romel, Brother Paul Alima. Yan ay footnote. Hindi yan tamper. Ikaw talaga kung ano nila pinagbibintang mo, masyado na kayong paranoid. O, tuloy natin yung video. Isipin mo, sa lumang tipan meron ng Holy Catholic Apostolic, dinugtungan mo pa naman ng salitang Roman. Dito banda, sabi, binasa niya kasi, Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kita mo, pati pagbabasa, tampered mo pa. Pati pagbabasa, tampered mo pa. Pati pagbabasa, tampered mo pa. Okay, sabi niya yung pagbabasa daw tamper din yung pagbabasa. Hindi tamper pagbabasa. Malamang siguro hindi ko narinig kasi yung video na yon. Pero ang alam kasi nabanggit doon na Juan Holy Catholic Apostolic Roman Church. Yun yung binasa na Confraternity version, no? Kung sa amin nakalagay na One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Pero yung sinasabi dito sa footnote ng Leviticus 17:3 ng Douay Rhymes Bible, wala namang Roman Church dyan. At yan ay hindi referring, hindi naman sasabi yan na meron na. Walang sinasabi na meron na. Kasi kapag sinabi kasi na meron ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church doon sa Old Testament, salungat yan sa tinuturo namin. Salungat yan sa tinuturo namin. At saka salungat yan sa reality kung lalagyan mo yan ng Roman. But definitely, ang tinuturo kasi yan, kung kahit sabihin nyo pa na lagyan ng Roman yan, ang tinutukoy dyan sa salita na yan na the law of God forbids sacrifices to be offered in any other place, yan ay referring doon sa mga nagbabasa. Ayan, so hindi po siya referring sa panahon po ni Moises. Ngayon, para sa karagdagan, no, na rebat sa video na ito na pinadala sa akin ni Angelito Narbe, sinin niya sa akin, natural, gusto niya siguro rebatin ko. Kaya dahil sinin sa akin ito na Angelito Narbe, malamang ipaparibat niya sa akin, kaya re-rebatin ko na lang. No, continue natin yung video. Kaya kung yung titinan, sumubra si Mr. Talibong. Bakit? Holy Catholic Apostolic Roman Church. Sa Leviticus pa lang, ibig sabihin pala, si Pedro buhay na sa panahon ni Moses. Ibig sabihin pala, si Pedro buhay na sa panahon ni Moses. Ibig sabihin pala, si Pedro buhay na sa panahon ni Moses. Yan ang problema sa trying hard mag-rebat, di naman nauunawaan kung ano ang nire-rebat, basta lang mag-rebat. No? Para saan ba yung footnote? Dizon, para saan ba yung footnote? Hindi ba yun para sa nagbabasa? O ngayon, yung nagbabasa ba, na nag-i-exist ba sa kanyang panahon yung Holy Catholic Apostolic Roman Church? O ikaw ang Angelito Narbe, nag-send sa akin ng video na ito. Yung tagapagbasa ba ng footnote, yung nagbabasa ba ng footnote, existed ba sa kanyang panahon ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Oo o hindi? Sige. Nag-isip kayo. Doon sa nagbabasa ng footnote, existed ba sa kanya, sa panahon niya, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Kasi ang footnote, ginawa naman yan para sa modern reader. Hindi ang ginawa ang footnote para doon sa panahon para basahin, no? Hindi ang ginawa ang footnote para basahin sa sa mga panahon ni Moises.
Nag-iisip ba? Nag-iisip ba? Hindi ginawa ang footnote para ipabasa sa mga nabubuhay nung kapanahunan ni Moises. Ginawa ang footnote para maunawaan ng present reader ano ang tinutukoy ng talata. At nandoon yung paliwanag. Ang paliwanag doon na yung tinutukoy doon na it kills, yung term na it kills, napakaliwanag naman ng referensya eh. Yan o. If he kills and etc. Yung kill dyan na nakalagay sa verse 3, it is referring to the order of sacrifice, order to sacrifice. Yan ang meaning ng nasa verse 3. Leviticus chapter 17 verse 3, kasi nakalagay sa verse 3 kasi is, any man who's over of the house of Israel, if he kill an ox or a sheep or a goat in the camp or without the camp. Yung sinasabi dito ba na ano ba, na if he kill, anong uri itong pag-kill na ito? Para ba kainin? Para ba ulamin? O para saan tong kill na nalalagay dito? Ano, para saan tong kill? Bakit kailangan nilang pumatay ng ox? Para saan to? Para ba ulamin ng mga Israelita? Para ba kainin? O para ano? Ano ang dahilan? Ayun, pinaliliwanag ng footnote na yung kill doon is referring to the order of sacrifice. Yun tinutukoy ng kill. Tapos, itong karugtong na meron ng underline, ito ay paunawa doon sa nagbabasa. Sa present time na nagbabasa. Ano yung mensahe? The law of God forbids sacrifices to be offered in any other place but at the tabernacle or temple of the Lord, to signify that no sacrifice would be acceptable to God out of His true temple, the one Holy Catholic Apostolic Church. Kahit lagyan pa yan ng Roman, wala pa rin problema. Bakit? Existed naman talaga yan sa panahon nung nagbabasa ng footnote. Nung nagbabasa ng footnote. Ano yung meaning ng kill sa verse 3? Ang meaning ng kill doon is an order of sacrifice. Yon ang tinutukoy ng footnote. Yung follow-up message na doon, yun ay referring na, yun ay paunawa na doon sa nagbabasa. At doon sa nagbabasa, existed sa kanyang panahon ang One Holy Catholic Apostolic Church. Pero sa pagnanais ni Cesar Dizon na maribat itong si Brother Wendell, ang unawa niya mali. Kasi ang unawa niya, meron ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church doon pa sa panahon ng Levitico. Diyan nagkakamali si Cesar Dizon. Tuloy natin yung video. Kasi sabi niya, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Nandiyan na pala si Jesus Christ sa Leviticus pa lamang. Mga kapatid ko at mga kaibigan, hindi ba ito malaking panluloko ang ginagawang katulad ng ganito? Cesar Dizon, hindi yan panluloko. Mali lang talaga ang unawa mo. Wala namang sinabi si Brother Wendell na yung pagkatao ni Jesus Christ ay existing na doon sa Levitico. Wala rin siya sinabi na sina Marcos, Mateo, Timoteo, Tito ay existed na nung panahon sa Levitico. Wala rin siyang sinabi na merong One Holy Catholic Apostolic Roman Church doon sa panahon ng Levitico. Wala siyang sinabi ng ganyan. Yang mga pinagsasabi mo, mga tahol mo yan. Yan ay tahol mo. Kinokontra mo sarili mong tahol. Tahol ka ng tahol, pero ang kinokontra mo yung sarili mong tahol. Hindi yan sinabi ni Brother Wendell, tahol mo ang kinokontra mo, Cesar Dizon. No? So, Angelito Narbe, yung mga video na pinadala mo sa akin, ire-rebat natin yan para mabigay naman namin yung aming side. Dahil, para hindi naman very unfair kasi na isang side lang yung pakikinggan mo. No? Hindi mo pakikinggan yung both sides. So, yan ang paliwanag doon sa naturang footnote. Pero may huling hirit itong si Cesar Dizon. Ito, pakinggan natin. Naku, kung ikaw talibong, gusto mo ang pamilya mong lokohin mo, pamilya mo na lang, huwag mo na idama yung iba pa. O yan, ang sabi niya is, ikaw talibong, kung manloloko ka, pamilya mo na lang lokohin mo, huwag na lang yung iba. Ang problema dito, kung mali ang unawa mo, tapos ipinapayad mo kay Brother Wendell na siyang nagliligaw, ikaw yata ang nagliligaw. Dahil kapag ang nakikinig sa
sa kabulaanan, ang sasabihin niyan kabulaanan. Ngayon, kung ang iyong pinakinggan ay ang iyong unawa, Cesar Dizon, ang iyong unawa sa ginamit ni Brother Wendell, tapos yun ay ipapaliwanag mo, yung unawa mo, tapos ilagyan mo ng ibang interpretation, sabihin mo, Brother Wendell lang nagsabi nun, yan, dyan, ikaw yung nagliligaw, hindi si Brother Wendell. Ha? Hindi siya nanloloko. Yun talaga nasa footnote ng Levitico 17:3 ng Douay Rhymes Bible, no? At saka yung wala siya sinabi doon sa mga tahol na tinahol mo kanina, hindi yun sinabi ni Brother Wendell, yung kinokontra mo yung sarili mong tahol, yun ang kinokontra mo. Tahol ka ng tahol, kinokontra mo sarili mong tahol, maling unawa mo. Hindi naman yun ang sinabi ni Brother Wendell. Ayan, so, okay, Angelito. Maybe bukas ng gabi o sa mga susunod na araw, sasagutin naman natin yung na sinisend mo sa messenger ko para mabigyan naman namin yung aming side naman tungkol sa bagay na yan. Okay?